Magandang araw po mga kapanalig. Ngayon po tapos na po actually ito yung katapusan na araw sa ating pag-aaral sa Fruit of the Spirit. At ngayon mga kapanalig, pag-uusapan natin yung self-control. Napakahalaga po ng self-control mga kapatid. Tayo lang po mga tao may self-control, mga animals, mga plants, wala pong self-control yan. Wala po. Tayo lang. Kaya mga kapatid, mapapansin niyo po kapag ang tao may ginawang masama, anong tinatawag? Animal. Kasi wala siyang self-control. Hindi niya nagawang, yung sarili niya nagkaroon ng pagtitimpi at dahil doon, nakagawa siya ng hindi maganda. Mahalagang bagay mga kapatid, bakit ba tayo kailangan magkaroon ng self-control? Unang-una po, dapat po nating isipin na tayo po ay ginawa ng Panginoon na may purpose sa buhay natin. Meron siyang purpose na binigay po sa atin. At kung wala po tayong self-control, yung gagawin lang natin ng gusto natin, ay sigurado po, hindi natin ma-attain yung purpose na ginawa ng Panginoon para sa atin. God made us with a purpose. Kaya importante po. Ngayon, ano bang mangyayari kapag wala akong self-control? Ang linaw po sa Proverbs 25 verse 28, sinabi po rito mga minamahal kong kapanalig, people who cannot control themselves. So may mga tao pala na kayang kontrolin ng sarili, pero may mga taong hindi makontrol ng sarili. Bakit? Malamang sila ay sanay na sanay yung mga taong they cannot control themselves. Walang taong nagko-correct sa kanila. Walang taong pumupuna sa kanila. Walang taong nagsasabi sa kanila na dapat ito lang ang gawin mo. Wala po. Nasanay po sila na yung sarili nila ay ini-spoil nila. Nasanay po sila. Ganito na ako eh. Ganito na ako magsalita eh. Walang nag-correct. So, may mga bagay sa buhay nila na hindi nila makontrol. At ang problema, mga kapatid, kapag itong mga bagay na to ay hindi mo makontrol sa buhay mo, ito daw ang sinasabi. Sabi po dito, they're like cities without walls to protect them. Yan po mga kapatid. Cities. Bakit cities ang ginamit po dito mga minamahal kong kapanalig? Kasi mga kapanalig, yan po ay governance. Yan po gusto niyang sabihin is governance. Yan po mga minamahal kong kapanalig. Yan po. Governance. Kaya kung ikaw ay walang self-control, hindi mo pwedeng sisihin ng ibang tao. Kaya naman ako napakain ng marami. Dahil nanay ko, sarap magluto. Hindi pwedeng manisin ng ibang tao. Kaya naman yung ako ng babae. Yung babae niya, kung lapitan ako, hindi pwede. Governance. Mga kapatid. You need to take responsibility in whatever you do. And if you don't have self-control, you will lose that purpose that God has for you. And that you will not be protected. Mga minamahal kong kapanalig. So mga kapatid, ang ganda po, di po ba? Ang self-control po, ang goal niya is to give purpose and to protect us from anything that is dangerous. Anything that is outside the will of God. Mga kapatid. Alam niyo po, kapag wala po tayong self-control, when we lose our self-control, 3 elements will control us. 3 elements mga kapatid. Ito po, if we lose our self-control, ito po yung mga elemento na kukontrol sa atin. Unang-una po is the world, then the flesh, then the devil. Yan po mga minamahal kong kapanalig, ang kukontrol sa atin. Kaya kung halimbawa, sasabihin mo, hindi ako nagdadasal, okay lang, ako kontrolin ka ng mundo. No? World po ito the word, ulitin ko lang po mga minamahal kong kapanalig. Yan po. Yan. Yan. Lalagyan po natin world. Yan po baka magkamali po tayo, bigla tayong masita eh. Yan po. Kapag po tayo sabihin natin, hindi ako nagsisimba, hindi ako nababasa ng Biblia. Hindi po. Pag di mo na ginawa yun, somebody will control you. The world, the flesh, or the devil. So protection po. Kaya po binigay sa atin yan ng
Espiritu Santo. Kaya yan ang gustong makuha natin because we need protection. Pag wala po tayong protection, we can always get angry, we'll hurt people, wala tayong self-control, we'll end up having lots of disease, illness, and everything. Everything God made perfect without self-control will be destroyed. Mga minamahal kong kapanalig, you lose your purpose. And when you lose your purpose, you lose your identity. Anong pag-uusapan natin ngayon? Marami po, sana. Pero isa lang po ang focus ko. Pwede natin pag-usapan paano pumayat. Pwede po. Pwede pag-usapan paano hindi tumingin sa pornography. Pwede po. Pero mga kapatid, pwede na po kayong tumingin sa ibang mga sources paano gawin yun. Mas importante po sa akin, pag-usapan natin kung ang kausap ninyo na hindi nyo matansya ay mahahandle ninyo. Ito po ay galing sa James 1 verse 19. Sabi po rito, remember this, my brothers and sisters, everyone should be quick to listen, slow to speak, and should not get angry easily. James 1 verse 19. Mga kapatid, ang kausap po ni James dito ay yung churchmate niya. Remember this, my brothers and sisters. In other words, mga kapatid, kung ikaw daw ay believer and people know that you are a Christian attending Bible study, they need to see that self-control exists in your life. Napakalaking responsibility, mga kapatid. Napakalaking responsibility. Kaya, dapat po, isipin natin, sa dami ng ating inaral sa Biblia, kasi mga churchmate ang ginamit, di po ba? Brothers and sisters na nga no? Sa dinami-dami ng ating natutunan sa Biblia, sa dinami-dami ng ating pinagdaanan, na Bible study maybe, or you went to a lot of, churches and everything, dapat mga kapatid, yung self-control na exercise na po natin. Kasi, if you are, sabi rito, if you belong to the church, the Holy Spirit will manifest in you, mga kapatid. Kaya, importante po tayo una. Sinabi rito, everyone. Sabi, lahat daw. Lahat daw should be. At ito mga kapatid, quick to listen, slow to speak, should not get angry. Ito po yung manifestation of self-control. Pag may kausap ka daw, sinabi, pag may kausap ka daw o may makikipag-usap sa'yo, dapat daw makinig. Makinig yung number 1. Hindi lang didinggin, kundi makinig. Kasi yung didinggin, nagsasalita siya, naririnig mo siya, pero hindi mo iniintindi yung sinasabi niya. Ito po, listen. So, halimbawa, may kaibigan ka na nagsalita, na kinausap ka. Di po ba? Tapos parang hindi mo masakyan sinasabi niya. Intindihin mo ba niya sinasabi yun? May mga tao naman na magsasalita ka pa lang, meron na silang sagot. Di po ba? Sinabi, quick to listen. In other words, quality listening. Pag sinabing quality listening, you ask questions. Hindi lang yun pagka sinasabihan ka, ikaw ay nakatahimik at nakakulubutang muka. Hindi po. You need to cooperate. You need to interact with the one who's speaking. Quick to listen. Interact like, so sinabi mo ganito, okay, nakikinig ako. Ganyan. Ganyan po ang quick to listen. Care to listen, in other words. You care to listen. Gusto mong madinig ang sasabihin niya. Baka nga naman meron. Kasi mga kapatid, minsan tayo kasi kapag nagsasalita yung mga tao, parang alam na natin ang mangyayari. Kasi alam natin, yung nagsasalita, baka hindi naman sa tingin natin, katiwa-tiwala, pero sabi pa rin ni Santiago, dapat makinig tayo. What if God would like to talk to that person, to you, through that person? Hindi, Brother Randy. Hindi gagamitin ng Diyos yan. Salbahe yan What if? God is sovereign. He can do whatever He wants. So you need to listen.
You're not actually listening to that person. You want to listen what God might say to you through that person. Kaya, yun po yung you need to hold back your horses. Huwag dakdak ng dakdak. Nag ng nag. Parang halimbawa, may umuwi na anak. No? Yung anak, ginabi. Tapos umuwi. Pag uwi, pinagpapagalitan. Ikaw ba? Bakit di ka nag-text ba lang? Sagot yung bata. Mama, na lobat po ako eh. O, napahiya ka, no? Di pa. O yung asawa mo. Di ba? Sinabihan mo, ba't na ka nang bababae? Ano bang nangyari? Bakit ganyan ka? Ano ka? Yung hayop ka. Minahal kita. Sasabihin ka nun ng asawa mo. Yung mga bagay na dapat ginagawa ng asawa, hindi mo pala nagagawa. No? Gusto niyang matikman ng luto mo. Pag uuwi ka, puro binalot na lang sa karinderyang inuuwi mo. Eh, dahil kung ginagawang trabaho, kaya busy-busy ako. Ayun. Asawa ka. Dapat kang maglingkod. Kaya pakikinggan pa rin natin, bakit nangaliwa? Ba't gumawa ng masama? Baka meron kang pinangungugutan. At when you hold your horses, the Holy Spirit will even guide you. Mga kapatid. Pangalawa, slow to speak. Ano ba yung slow to speak? Ayan po. You don't judge right away. And you don't judge at all. Pag sinabing slow to speak, you ask questions. You inquire. Ba't ka ba nagalit sa akin? Ba't ba ganyan ang ugali mo? Diba? Pag may nakita kang taong di mo gusto kong ugali, tanungin mo lang, bakit ba ganyan? Hindi agad yung dadakdakan mo na agad. Eh kasi brother, hindi ko matiis eh. Gusto kong patayin. Ay pag nangyari po yan mga kapatid, sigurado po, the Holy Spirit might be talking to you, but you cannot hear it. Because you are so loud. Maingay ka sa sarili mo, you cannot hear the Spirit. Mga minamahal kong kapanalig. At yung pangatlo po, sinabi, should not get angry. Easily angry. Ay, pwede palang magalit, Brother Randy. Oh, pwede namang magalit eh. Kaya lang, ang tawag po sa galit na yan is holy indignation. Yan po ang tawag po dyan. Ito po, no? Ang tawag po dyan is holy indignation. Yan po mga minamahal kong kapanalig. Yan pong holy indignation, nakita po natin yan nung si Kristo po ay nagalit, nung yung templo po ay ginawang palengke. Pero kasi kagustuhan ng Diyos na ang templo ay maging banal. Tayo po ay pwedeng magalit rin. Pero kailangan po, kung magagalit man tayo, dapat naaayon sa salita ng Diyos. At doon po sa holy indignation na to, mga kapatid, doon kay Kristo po sa holy indignation na to, siya po ay hindi nanakit ng tao. Hindi siya nagsalita na hindi maganda ang tatamad ninyo. Bakit yung pinagsasamantala ng hindi niya sinabi yun, mga kapatid? Sinabi lang niya kung anong nararapat. Sinabi niya na ang bahay ng kanyang tatay, ng kanyang ama, ay kailangan umaalab sa panalangin. Yung sinabi niya. Kaya ito mga kapatid, itong angry na to, this is a response, a holy response. Hindi po yung angry na nagagalit ka. Hindi po. Sinabi po na you don't agree. Di ba? Pagka angry, di ba? You don't agree, di ba? With that person talking. You don't agree because you want to tell that person what is right. Yan po mga kapatid, yung proseso na gusto ng Panginoon na makamit natin. Sabi ko nga, para malaman natin ang lahat, makinig tayo. Magsalita tayo ng nararapat, walang nasasaktan. Kasi may mga tao, di ako nananakit, pero kung magsalita ka naman, para kang nananagasa o para kang namumutsilyo ng puso. Slow to speak, not judging, always inquiring. Always asking that person, how can we settle this? Very slow. The intonation should be noticed. Yung paano ka magsalita, di ba? Slow to speak nga, di ba?
Ito kasi mga kapatid, ito pong slow to speak na pinag-usapan natin na to, ano po ito eh. Ito po ay, ito pong slow to speak na sinasabi natin, ito po ay gesture of speaking. No? Paano ko ba magsalita? Di ba? May mga tao dyan na hindi nga sumisigaw, pero kung makapagsalita naman, talaga namang wala sa lugar. Kaya mga kapatid, yan po ang proseso. Kapag meron kayo nakita nyo asawa nyo na nangaliwa o may ginawang di maganda, quick to listen, slow to speak, should not get angry easily. Mga kapatid. O di kaya may nakita kayong mali, gusto nyo i-correct, punong-puno ka na. Listen first, baka may pinangungugutan. Baka meron. Paano yung Brother Randy? Mga kapatid, huwag nyo pong iisipin na, paano naman ako? Remember, this is the fruit of the Spirit. Siya po ang bahala sa inyo. Kailangan nyo lang makinig. Kailangan nyo magsalita ng mahinahon. Kailangan po kung kayo po ay hindi agree, dapat po naaayon sa salita ng Diyos ang inyong sinasabi. Proverbs 25:28, people who cannot control themselves are like cities without walls to protect them. James 1:19, remember this, my dear brothers and sisters, everyone should be quick to listen, slow to speak, and should not get angry easily. Self-control for us to attain our purpose and destiny. God has prepared for us. Self-control for us to be protected from the world, the flesh, the devil, which is destructive. Self-control, the fruit of the Spirit. Mga kapatid, kung meron po kayong tanong, just approach me. But if you want to grow deeper, we have a Bible study every day. At ito pong napakinggan ninyo, doon po namin hinahalukay by group discussion. At meron po kaming meron po kaming small group discussion, meron po kaming big group discussion. You might want to attend and try. This is Randy Ramos. I proclaim, God reclaim.